Narito na ang official na Final 12 ng Gilas Pilipinas sa World Cup. Halina't pag-usapan yan. Kagaya ng inasahan, pasok ang 4 na big men sa pool. 2 generation ng Gilas Bigs to. Una, Japeth Aguilar at Junmar Fajardo. Pangatlong World Cup na nila ito together. Then sina AJ Adu at Kai Soto. Mga modernong tipo ng big man at mas malaking version ng Twin Towers natin. Para sa World Cup, maganda na may iba't iba tayong variations ng bigs na magagamit natin depende sa situations at plano ng coaching staff. Meron tayong mahaba, malapad, mabilis, shot blocker, post player at floor spacer. Sana ma-utilize natin sila ng ayos sa World Cup. Tiyak na masusubukan silang 4 dahil mga bigating talents ang mga makakaharap nila. Ilan lang dyan sina Karl Anthony Towns, Nicolo Melli at Bruno Fernando. Next, ang mga guards. Nandyan sina CJ Perez, Dwight Ramos, Kiefer Avena at Scottie Thompson. Sina Perez at Dwight, alam naman nating shoe-ins yung mga yan. Isang instant offense at isang well-rounded na player at stabilizer sa team. Si Kiefer naman, again, marami itong haters pero hindi may tatanggi na may maiaambag talaga sa koponan kapag kailangan. Bilang isang natural point guard. Bukod pa sa playmaking, he can also drain threes at maging vocal leader sa court. For sure, may mga nakita sina Coach Chot, Coach Tim at ibang parte ng coaching staff na hindi nakita ng mga haters. Kaya muli, ay nasa final lineup itong si Keith. Samantala, si Thompson naman, nung una, may doubt kung makakasama pa ba siya sa team dahil nga sa injury. Pero nang sumali na sa ensayo, parang hindi nawala eh. Sa huling 3 tune-ups ng Gilas kontra sa ibang mga World Cup teams, nagtala siya ng 11 points, 4 assists na averages. Pinaka-consistent na point guard natin nun. Kaya walang duda na deserve niya ang spot na ito. Panghuli, ang mga wingers. Pinatikim na tayo na Jordan Clarkson ng kung anong may papakita niya sa World Cup nang gumawa ng 27 points kontra kina Nikola Vucevic at Montenegro team nito. Kagaya rin ng sinabi ni Coach Tab, pupunan ni Clarkson ang kakulangan natin ng outside shooting at naiparamdam niya ngayon nang tumira ng 45% from deep's JC, 5 of 11 shooting na total sa 2 friendly games. Hopefully maganda rin na maging shooting at scoring niya overall sa mismong World Cup dahil badly needed ng team ang offense niya para makasabay sa mga kalaban. Sunod, Jamie Malonzo. Ito isa rin sa mga shoe-ins nun maituturing dahil sa unique na mapoprovide niya sa team. He got the height para sa isang wingman, defensive instincts at athleticism para depensahan ng basket, he can shoot, can play multiple positions at kung ano-ano pa. Sana'y maging consistent talaga ang production ni Malonzo sa World Cup. Next, Renz Abando. Isa sa mga controversial topics sa social media sa huling linggo bago ang World Cup ang pag-include o pag-cut kay Abando sa lineup. Pero heto, sa dulo ay pasok nga ang KBL import. Makakatulong siya sa koponan ng malaki gamit ang kanyang 3-point shooting at perimeter and transition defense. Yung shooting napaka-importante niyan para sa team para magkaroon ng tsansang makasabay sa world stage. Quality minutes naman ang maibibigay nito ni Abando. Makapagbigay lang siya ng 1 hanggang 3 tres, ay malaking tulong na yon. Sana ay maging maaasahan talaga silang knockdown shooter na nakapalibot kay Jordan Clarkson. Panghuli, ang isa pang mainit na addition para sa Gilas, RR Pogoy. Marami rin galit sa kanya kesyo baldog na player at paborito rin daw ni Coach Chot. At noong 2019 World Cup pa ay tumira lamang siya ng 3 of 12 total sa labas. Pero still, may idea naman tayo kung anong capable tong si RR, diba? Streaky shooter to. Kung malamig, upo. Pero kung mainit, ay magandang ipaligid kay Clarkson para pasahan, diba? Importante kasi ang tipo niyang player sa sistemang binuo ng team na main man itong si JC. Bukod pa riyan, okay rin na perimeter defender tong si Pugoy at eksperyensado na sa World Cup. Kaya kung isasantabi mo ang hate sa kanila at iisiping maigi, ay maiintindihan mo rin kung bakit nga kasali itong si Pugoy. Yon, ito nga ang ating Final 12 para sa darating na FIBA World Cup. Ano sa tingin mo rito? At ilan ng hula mong magiging panalo ng koponan?